Sa araw na to ay inensayo namin ang mga katagang. Nasasalo po sa akin. Titira ako sa eret, kabayan ako. Hindi mo alam pare, tatong araw bago ako bumaba. Tama kayo nang narinig guys, dahil ngayon ay puro hang time ang gagawin namin. So guys, bakit nga ba namin to iniensayo? Guys, so itong workout na to, sabi ko nga, balance eh. Hindi na may ibig sabihin pagdating sa game, gagawin talaga namin ganito ka-arting tira. Pero kasi it works on the balance, the power, yung core mo, when you switch left to right, right to left, mid-air. Ayun eh, wala namang ibang kukuha ng percent kundi yung core. So yung balance, yung core, yung hang time mo, lahat ng workout. Para pagdating sa totoong game, yung mga normal na mga layup, alam mo yung mga madadali, mas madaling execute, mas matataas yung percentage na kahit may sumasabay. Mas kontrolado natin yung katawan natin sa ere. So yun yung tawag dito, benefits nitong workout na to. But of course, syempre, there are certain parts of the game na kakailanganin mo rin to. Hindi mo rin may iwasan na talagang mapapa-layup ka ng ganito. Pero again, we're not training this one para maging ganito lagi yung layup namin sa game. It works on the balance, strength ng core, syempre yung finishing mo from left to right, hindi yung ginagawa natin yan. Yes guys, tama kayo na narinig. Hindi naman tayo nag-i-ensayo ng ganito para maging flashy or magpasikat sa laro. Dito kasi ay talagang tatamaan yung balance mo. And hindi mo namamalayan lumalakas yung core sa ganitong klaseng workout. Kasama na rin dito syempre yung vertical lift mo. Kaya guys, wag na natin patagalin at samahan nyo kami ngayong araw na to sa napaka-effective na ensayo na gagawin namin. Guys, short commercial muna tayo dahil last 13 days na lang ng enrollment para sa Christmas camp natin on December 21 at pwede pa kayo humabol. Message nyo lang kami sa number na to or sa Mavs Academy Facebook page at magkita-kita tayo on December 21 sa Don Antonio Heights, Quezon City. Again guys, last 13 days of enrollment. See you soon. Nice one, mate! Tutupi ko na yung sarili ko, coach. Sabihin, lumalakas yung core mo at saka yung balance mo. Coach. Let's go! Air Maverick. Nice, Ash! Not once, not twice, but thrice. Look at the hang! Ang goal natin dito, yung timing mo, yung balance mo pag salo mo. Kasi mahirap yun eh. Lalo na wala kang buwelo, ito lang buwelo mo, 1, 2. Okay?
guys, tapos na nga kami mag-ensayo and grabe talagang na-enjoy namin ang ginawa namin training sa araw na to. Seryoso ang lahat sa ensayo pero kahit papano ay talagang nagkukulitan dahil sino ba naman talagang hindi matutuwa? Lalo na sa part ko na ang tagal ko nang hindi gumagawa ng mga ganitong klaseng galaw. Not once, not twice, but thrice. Look at the hang! And kapag nagawa mo siya talaga mafe-feel mo na parang ang laki ng na-achieve mo. Ganon din sa part nila Miko, kahit kila Sean and Ashley, na-challenge din talaga sila. Pero sabi ko nga guys, hindi naman namin to ini-ensayo para maging flashy o magpasikat. Meron kasi talagang maibibigay na malaking improvement to pagdating sa balance na talagang napaka-importante. Hindi mo rin namamalayan na lumalakas yung core mo and at the same time, yung leaping ability mo. So sabi ko nga, hindi naman lahat ng mataas tumalon ay magaling humang time. Merong mga mabababang tumalon na magaling humang time. So pag pinag-usapan ng hang time, it's all about balance. Hindi lang yan basta pataasan ng talon. And yun yung feeling namin na sa tuwing na-shoot namin at tumahang time kami, ay parang napakalaki ng achievement na nakukuha namin. Ngayon kapag na-master namin ang mga ganitong klaseng finishing moves, ay siguradong magiging mas madali ang mga normal na layups sa kahit banggain kami sa ere, ay magiging balanse kami. Pero hindi yan agad-agad. It will take months. And sabi ko nga sa inyo, proseso ang pinaghahandaan namin dito. Hang time tayo, which is very important. Okay? So gusto ko lang maintindihan nyo how you work on skills. Skills really takes time, effort. Ang pinagkaiba ng skills at saka nagpapakondisyon. Pag nakondisyon ka, pag hindi ka na nag-workout or hindi ka na naglaro, after a month, mawawala yung condition mo. Ang skills, kapag na-master mo na yan, kahit di mo na yan gawin ng 1 buwan, 3 buwan, minsan kahit taon. Pag ginawa mo ulit, konting pagpag lang, konting laro lang, konting ano lang, hindi yan nawawala. So mas mahirap kunin yung skills kaysa sa kondisyon. Kondisyon, tumakbo ka lang ng 1 buwan, after 1 month, may ganda na stamina mo kahit pa. Get me? Pero kung skills, kung gusto mo maging shooter, hindi 1 buwan yun. Yung talagang gusto mo maging shooter. Kung gusto mo gumaling handles mo, hindi 1 buwan yun. Taon mo kukunin yun. Pero ang pinagkaiba nun, once ma-master mo na yung skills na gusto mo, forever na siya nasa. Yun ang difference. Hindi mo napansin kahit may mga shooter na nung bata sila, hanggang pagtanda nila shooter sila. Kasi skills yun eh, hindi na yun mawawala. Pag may magaling mag-dribble nung bata, pagtanda kahit lumalaki na yung tiyan, tumataba, ang ganda pa rin magdala ng bola. Nawawala lang yung kondisyon. So yun yung difference ng dalawa. Kung gusto mo magpa-kondisyon, mas madali yun kaysa gusto mo maging skilled. So kung gusto mo maging skilled, gusto ko lang maintindihan nyo na talagang triple, times 4, times 5 yung tagal nun sa pagpapakondisyon. Pero pag nakuha mo naman yung skills, forever na nasa iyo. Unlike the condition. Condition ka ngayon, pag di ka na tumakbo na 1 linggo, 2 linggo, napuyat ka lang na ilang araw, after a month, after 2 months, yung kondisyon na pinaghirapan mo, pwede ka mag-back to zero. Pero sa skills, ibang usapan yun. Pag na-master mo na yung skills, hindi na yun magba-back to zero kahit kailan. Mawawala lang ng konti, 1 taon, 2 taon ka hindi naglaro. Pero pagbalik mo, makalaro ka lang na 1 linggo, 2 linggo, balik na kaagad yun. Yun ang pinagkaiba nun. Kaya hanggang dito lang muna guys and magkita-kita tayo sa mas mahihirap na training sessions sa mga susunod na videos.